Alam nyo, ang paggawa ng isang modernong superport, hindi lang yan basta pagbuhos ng semento sa tabing dagat. Sobrang laking design challenge niyan. At dito, sa ating pagsusuri ngayon, tara, sabay nating harapin yung hamon na yan. Naisip niyo ba kung paano ba talaga gumagalaw ang mundo natin ngayon? I mean, paano nakakarating sa'yo yung mga gamit mo, yung cellphone mo, yung damit na suot mo? Halos lahat. Well, yung sagot dyan, madalas nagsisimula yan sa isang dambuhalang barko at syempre sa isang mas dambuhala pang daungan. Yep, tama narinig nyo. Tayong dalawa. Mula sa pinakaumpisa, magdidisenyo tayo ng sarili nating superport mula sa pundasyon hanggang sa mga pinaka-high-tech na gamit. Game na? Simulan na natin? Okay, so bago tayo maglatag ng kahit anong bakal o semento, kailangan muna nating linawin yung pinaka-basic na tanong. Ano ba talaga ang isang container terminal? Kasi promise, hindi lang yan basta parking lot para sa mga barko. Sa madaling salita, ito yung pinaka-critical na tulay sa pagitan ng dagat at lupa. Isipin niyo to kung masira ang tulay na yan, para mo na ring pinatigil ng buong daloy ng global trade. Ganun siya kaimportante. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na parang orchestra yan. Yung pagkakarga at pagbaba ng container, yan yung violin section, yung pinakahalata. Pero para maging maganda yung tugtog, kailangan mo rin yung storage, yung connection sa mga truck at train, yung customs clearance, at syempre, yung digital na utak na nagsisilbing konduktor ng lahat. Pag sabay-sabay silang gumalaw ng tama, dun nangyayari yung magic. Okay, so ngayong alam na natin kung ano yung itatayo natin, kailangan naman nating pag-usapan yung mga limitasyon, yung mga tinatawag na rules of the game na kailangan nating sundin. Kasi tandaan, bawat magaling na design, solusyon yan sa isang problema. Simple lang pakinggan, no? Pero ito yung isa sa pinakamalaking hamon sa pagdesign ng port. Isipin nyo, yung mga barko ngayon, para silang mga napakalaking skyscraper na nakahiga. At syempre, kailangan nila ng sapat na espasyo sa ilalim para hindi sila sumadsad. Ganyan kalalim. Para sa isang dambuhalang barko na may kargang 24,000 TEU, yun yung 24,000 na standard size containers yung ilalim niyan nasa negative 16 meters na. Tapos, dagdagan pa natin ng 1 metro para safe, kailangan natin ng minimum na negative 17 meters. Grabe! Isipin nyo na lang yung hirap na paghuhukay para lang maabot yan. Ito naman yung tinatawag na multiplier effect. At sobrang importante nito sa design. Ganito yan. Para sa bawat isang container na dala ng barko, kailangan mo ng espasyo sa lupa para sa 3. Bakit 3? Kasi isa para sa ibababa, isa para sa ikakarga, at isa pa para sa mga pansamantalang ilalagay. So kung may dumating na barkong may 10,000 containers, kailangan mo ng espasyo sa lupa para sa 30,000. Ganun siya kalaki. Dito natin makikita kung gaano kalaki ang epekto ng geography. Tingnan niyo yung Keelung Port. Napapaligiran yan ng mga burol, kaya yung layout niya ang sikip at hindi regular. Ngayon, ikumpara niya yan sa Kaohsiung, kung saan mas patag yung lupa. Dahil doon, nakagawa sila ng mas malinis, mas parisukat, at syembre, mas efficient na design. Okay, so alam na natin yung mission at yung mga rules. Oras na para gawin yung blueprint natin. At ito mismo yung proseso na ginagamit ng mga totoong engineer para magplano ng isang terminal. So, ito yung plano. Step 1, suriin yung mga limitasyon at yung target nating barko. Step 2, pumili ng tamang mga crane at sasakyan. Step 3, i-design yung physical layout. Step 4, kalkulayin yung daloy ng traffic para iwas aberya. And lastly, Step 5, i-finalize na yung buong design. At dito na nagiging exciting. Pagtapos na yung plano natin sa papel, pwede na nating sukatin kung gaano pa talaga kalakas, gaano karaming kargamento ang kayang iproseso ng bago nating port. Grabe no? Tandaan, isang daungan pa lang yan. Teka, paano nila nakuha yung number na yan? Simple lang yung math. Yung isang modernong crane, kaya niyang mag-handle ng mga 200,000 TEU sa isang taon. I-multiply mo yan sa 4 na crane, boom! 800,000 TEU. Sige, buuin na natin yung puzzle. Ang pinakamadaling paraan para ma-imagine yung layout ng isang port, isipin nyo na lang na nagdidisenyo kayo ng isang maliit na lungsod. May mga distrito yan, may mga kalsada, may mga gates.
So bawat port city natin may mga zone yan. Siyempre, may waterfront tayo kung saan dumadaong yung mga barko. Meron tayong mga neighborhoods, yan yung para sa libu-libong containers. Meron din tayong city gates para sa kontrol ng pasok at labas. At siyempre, may industrial park para sa lahat ng support services. Ayan, para mas malinaw. Yung water areas, yan yung waterfront. Yung container yard, yan yung mga neighborhoods na may iba't ibang klase ng residente. May mga container na puno, may walang laman, mayroon ding mga refrigerated. Yung gate complex, yan yung city gates na bantay sarado sa daloy ng traffic. At yung support facilities, yan yung industrial park ng ating munting lungsod. Pero, teka, hindi sapat na magtayo lang tayo para sa ngayon. Ang isang tunay na superport, kailangan niyang ididisenyo habang nakikinig sa future. Kasi yung mundo ng shipping, hindi yan tumitigil sa pagbabago, kailanman. Tingnan nyo yung pagtalon. Mula 4,000 containers lang noong 1988, ngayon nasa 24,000 na tayo. At may mga usap-usapan na tungkol sa 30,000 TEU na mga barko. Bawat paglaki na yan nangangailangan ng mas malaki, mas malalim at syempre mas matalindong mga port. So, paano mo pagkakakasyahin yung mas maraming container sa parehong espasyo? Ang sagot? Automation. Imbes na yung traditional na pahalang na layout, yung mga automated port gumagamit na ng mga robots para magpatong ng mga container ng patayo, parang mga building. Ang resulta, mas siksik, mas mabilis at mas efficient. At ito yung mga gamit sa ating automation toolkit. Mayroon kang mga crane na gumagalaw mag-isa, may mga automated guided vehicles o AGVs. Yan yung mga robotic na sasakyan na walang kapaguran sa paghahatid ng containers. Meron ding mga self-driving truck na AI-powered. At syempre, mga automated na gate na nangpoproseso ng bawat pasok at labas. Ganyan ang itsura ng future. At yan na siguro yung pinakamahalagang aral sa design exercise natin. Hindi ito isang proyekto na may katapusan. Ang isang port para yang isang buhay na organismo. Kailangan niyang patuloy na mag-adapt para makasabay sa walang tigil na paglaki ng global trade. So yan yung tanong na haharapin ng susunod na henerasyon ng mga engineer. Habang palaki ng palaki ang mga barko, anong mga bago at mas matalinong solusyon kaya ang madidiskubre natin? Siguro, yan na yung susunod na blueprint na kailangan nating gawin. Maraming salamat sa pagsama sa pagbuo ng sarili nating superport.